Magandang araw po mga beloved. So ngayon po ay araw ng Biyernes at mag-ingat tayo mabagyo. Nagbukas na ako ng ilaw. Kanina po ay may lindol sa Occidental Mindoro po yata. So lagi po tayong manalangin na po. Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo mag-start, tayo po mag-pray. Praise the Lord. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. Tulungan mo, O Diyos, ang bawat sa amin na lagi makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, na lagi kami magpakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po sa sa isang pagkakataon na makapagbulay na yung mga salita. Nawa, O Diyos, patuloy mong tulungan ang bawat sa amin, lalo tingit na aming mga kaibigan, na sila, O Diyos, ay makatanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Salamat po, Ama. Ito, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po, maiksi lang yung ating pagbubulay ng salita ng Diyos po. Ang title po natin ay The Power of the Gospel to those who serve the Lord po. So, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa mga naglilingkod po sa Panginoon. Purihin po, Panginoon. At nakailang ulit kasi ko. Yan po, sorry po. Una, the power to save. So, para po yung kapangyarihan magligtas. At ako nga po sa biyaya, ako po ay naligtas. At 2 Corinthians 1:10, He has delivered us from such a deadly peril. He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. So, sa biyaya ng Diyos kami po ay naligtas at kayo rin. Bakit naman hindi po mangyayari? Sa impyerno, yun po. Glory to God. At saka yung, syempre may kamatayan pero may resurrection po. Ano po? 1 Corinthians 15:52, ito nga po yung rapture. In a flash, in the twinkling of an eye, the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. So, sa mga namatay kay Kristo po na manatulog, sila po ay babaguhin, magkakaroon ng immortal body po, katawang hindi nasisira. Kasi syempre, sira na po yung katawan nila. Ano po, pray po, Panginoon. At Philippians 3:20-21, sabi po dito na we are citizens of heaven, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So yung nga po babaguhin, no po, pray po ang Panginoon. Pangalawa, the gospel has the power to bless us materially. So marami sa mga nag-share po ng salita ng Diyos, nabibless talaga din sila materially po. Pero sabi ko nga, dahil hindi sila sa Diyos, yan po, hindi naman sila tinawag, karapat-dapat, authorized. So, ang ending, pag hindi sila nakatanggap ng kaligtasan sa tunay na paglilingkod, ay, at hindi sila making kabahagi po ng Iglesia ni Kristo po, sila din yung mapapahamak. No? Popurihin po ang Panginoon. At sa mga patuloy na nagtatapat nga sa Panginoon, lalo po ngayong tithings, yung mga offering, yan po, yung mga Thanksgiving, yan po talaga nakaka-bless. At ito lang, itong ginagawa ko, wala man pumapasok sa akin na pera na sabihin mo na, pero ako po ay nabe-bless, no po, po rin po, Panginoon. Yun lang ako ay, although to, hindi to materially, yung may akay ka, sobrang blessed na po yun. Sa totoo lang. Purihin po ang Panginoon. At pangatlo, ito na po yung last. The power to make our lives worthy to God. Bago ko makalimutan yung materially sa church po, sa biyaya ng Diyos, marami na yatang kabahagi ng millionaire circle ba yun? Hindi ko po, kung yung tama, yan po. Na talagang sila po ay sumusuporta po sa church. Ako yan ang gustong-gusto ko talaga. Sabi ko nga, ayoko nang ako binibigyan. Gusto ko ako nagbibigay. Yun po yung, di ba? Mas masaya magbigay kaysa tumanggap po. Purihin po, Panginoon. Sabi sa pangatlo, the power to make our lives worthy to God. Philippians 1:27. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you, only hear about you in my absence, come and see you or only hear about you in my absence, I will know what you stand
that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. And sabi po sa 2 Thessalonians 1:7-8, and give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus Christ is revealed from heaven in blazing fire with his powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So, parurusahan. No po. Kaya kailangan talaga ay mamuhay po tayo na karapat-dapat po sa Diyos na ayos sa kalooban po ng Panginoon, hindi yung kalooban natin, yun po. Kasi hindi naman talaga tayo ginawa po ng Diyos para uminom, kumain, magsaya lang na magsaya. Ito po para paglingkuran po natin ang Panginoon. Napupurihin po ang Panginoon. So, patuloy namin kayong inaaniyaya po na wag nating antayin po na tayo po ay, or kayo, okay, ayoko ma-impyerno. Yan po na kayo po ay mapunta sa impyerno. Yan po, mahal tayo ng Diyos. Yan po yung lagi nung tandaan. Ako kaya ako sunod na sunod sa Diyos. Ay ayoko sa impyerno. No po, iba yung buhay ng impyerno na sa totoo lang kagabi hindi ako makatulog. Yan po, bakit? Ang sakit ng likod ko, yung sa bones, hindi talaga ako makatulog. Sabi ko, Lord, katapusan ko na ba? Sa totoo lang, minsan po nag-iisip din ako na, Panginoon, yung nananampalataya ako. Pero sinabi na nga sa medical abstract ko po, way back from Dubai, indirectly nakasulat na hindi ako gagaling. Yung isa naman doktor sa aking CT scan, brain scan, harap-harapat talaga ang lakas ng na hindi na ako gagaling. Pero syempre sa Diyos ako tumitawala po na sana gumaling ako talaga. Yun ang gusto ko na yun yung nais ng puso ko. Kaya sana pag-pray nyo rin po ako. Alam ko marami nag-pray po sa akin. Hindi ako makatulog kagabi. Pero sa biyaya na Diyos, nagising na, Lord, thank you uli. Yan, sa bawat araw po tayo po magpasalamat. Kasi yung gising ka lang ng Panginoon, sobrang biyaya na po. Napopurin po ang Panginoon. At muli, sana po tayo sa church. Huwag mo nang antayin. Tumating yung trouble ako, may sakit. Na sana malakas ka, makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Napopurin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Praise the Lord, Ama. Salamat po muli sa araw ng pagtatagumpay. O Diyos, sa araw ng Biyernes, na muli magkita-kita kami sa araw ng Lunes sa aming mga kaibigan. Patuloy mo silang ingatan na magpagaling ka namang may sakit ang ibang likod. Ikaw po maglaan namin pangangailangan. O Diyos, tulungan mo kami makalakad, Panginoon, sa daang gusto mong aming lakaran. O Diyos, sa Panginoon, sa iyong kalooban, dakilang Diyos, magkaroon kami ng katapatan ng puso, ng isip, dakilang Diyos, at patuloy mo kaming, Panginoon, dalhin, o Diyos, na kung saan nandun yung iyong presensya. Salamat po, Ama, muli dalhin mo kami sa araw ng Monday, para sa muling pagbabahagi ng iyong mga salita. Salamat po, ingatan mo ang bawat isa, sa pangalan ni Jesus, Amen. So, muli kids po tayo sa araw ng Monday. Okay, kumpasin yung pagsasalita ko. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. Mahirap ma-stroke. Napapurihin po ang Panginoon. God bless us all.